Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang matinding pag-ungkat ng mga anomalya, muling umani ng atensyon ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson matapos niyang isiwalat ang mga di umano'y katiwalian ng kinasakop na kinakasangkutan ng Pangulong Kuting at kanyang asawa na si Smugs at House Speaker na si Tambaloslos. Hindi rin pinalampas ni Lacson ang Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary na si Abalos. Sa isang press conference na ginanap sa Quezon City, binigyang diin ni Lacson ang mga umano'y katiwalian sa pamahalaan na pinamumunuhan ni Presidente Kuting. Ayon sa kanya, may mga ebidensya siyang magpapatunay sa mga ilegal na gawain at malawakang korupsyon na nagaganap sa administrasyon. Ang katiwalian ng gobyernong ito ay tila naging normal na kalakaran na, ani ni Lacson. Ang presidente kasama ang kanyang asawa na si Smugs at House Speaker Tambaloslos ay may mga transaksyon na labag sa batas. Ito ay hindi natin dapat palagpasin. Bukod pa rito, inakusuhan din ni Lacson si Secretary Abalos ng pagiging kasabwat sa mga iligal na aktibidad. Aniya, may mga dokumento siyang magpapatunay na sangkot si Abalos sa mga anomalya na nagaganap sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Si Abalos ay hindi rin ligtas sa aking mga pagsisiwalat. Ang kanyang departamento ay puno ng mga irregularidad at nagpapakita ng malalim na ugat ng korupsyon sa ating gobyerno. Dagdag pa ni Lacson, sa kabila ng mga mabibigat na akusasyon, nanindigan si Lacson na handa siyang humarap sa anumang investigasyon upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Hinikayat din niya ang sambayanan na maging mapagmatsyag at maging aktibo sa paglaban sa katiwalian. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni Presidente Kuting, ni Smugs, ni Speaker Tambaloslos at ni Secretary Abalos sa mga paratang ni Lacson. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, walang katotohanan ng mga bintang at ito'y bahagi lamang ng pamumulitika. Ang mga paratang na ito ay walang basihan at malinaw na gawa-gawa lamang. Handa kaming humarap sa anumang investigasyon upang linisin ang aming pangalan. Pahayag ng tagapagsalita ni Presidente Kuting. Sa ngayon, inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ni Lacson at mga magiging tugon ng mga inakusuhan. Ang usaping ito ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto sa politika ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Contractor 80% at napupunta ho sa proyekto 20 to 10% na lang ho. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit doon sa nagdaang bagyong Karina, talagang yung mga iniyabang nitong si Marcos Jr. sa kanyang zona na 5,500 flood control infra na ginastusan ng 210 billion pesos, hindi daw gumana kesyo dahil sa basura, dahil sa climate change, napakarami yung cheche bureche. Tanggapin nyo na lang, hindi preparado ang Pilipinas, inutil lang namumuno yung mga programa para maiwasan ng baha, kinurakot ng mga buhaya dyan sa House of Representatives. Ganun ho yun panigurado napakarami mong contractor na congressman dyan. No, kailan nga lang may nakasagutan si di ba? Si Joel Villanueva. Contractor din ho ata yun Ha? Meron nung nakasagutan na isang congressman. Kaya naman ho mga kababayan, dapat ho talaga sa susunod na eleksyon, kilala nyo naman ho yung mga yan, yung mga walang yung politiko na yan. Huwag nyo na hong iboto sa mga distrito nyo. Kita nyo naman ho ang ginagawa. Pagkakilala nyo na hong kurakot, kahit nagbibigay pa ng ayuda yan pagpanahon ng kampanya, huwag nyo hong iboto. Dahil ang balik ho sa atin yan, kagaya yan, no? Daming na perwisyo. Yung maagang evacuation, linigas yung mga tao, hindi ginawa. Tapos noong pagkatapos ng baha, mamaya meron akong ipapakita. Pero bago yan mga kababayan,
gusto ko muna nating i-shoutout yung ating mga tagapanood. No? Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Kahit wala po tayo sa ating studio, talagang ang dami yung nakaabang sa ating mga update dito sa PH Update. At sa mga baguhan ho dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, itong si Senator Ping Lacson, kilala naman ho natin to. Pagka meron ho talagang issue sa ating bansa. Isa ho yan sa, kumbaga, napaka-vocal ho ng mama na yan. No? Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to. Pasadaan lang ho natin. Ito na ho mga kababayan. Ito dapat wag na kayong magbangka eh. Alam mo, yung mga buhaya na yan, magaling naman lumangoy. Sino ho bang kasama ni Tambaluslos? Naku po, yan ang problema. Ano ho bang pakinabang nyo dyan sa gitna ng baha na yan? Ang trabaho nyo ay bumalangkas ng batas. Hindi nyo kailangan lumabas ng karsada para tingnan nyo yung baha. Nakikita nyo naman ho sa television, para saan na naman yan? Photo ops, para makita ng taong bayan, lumalabas kayo sa kalsada. Kaso ang problema, yun nga mga kababayan, karamihan doon sa mga proyekto ng ating pamahalaan, mga infra project, tumatrabaho ho dyan yung mga paboritong kontraktor ng mga congressman o di naman ho kaya yung mismong construction company o kung ano pa man yung pagmamayari ng mga congressman, kamag-anak man nila, kaibigan nila. Basta kikita ho yung mga congressman na yan. Di natin pinapatungkulan si Tambaluslos at yung si Aurelio Dong Gonzales yan. Kumbaga, sinasabi natin in general kasi mga balat sibuyas-suya mga yan. Pero, ang masasabi lang ho natin dito sa larawan na to, yan ho ang larawan ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Pagka mayroong oportunidad para mag-epal, talagang sinusunggaban ho ng mga walang yan. Ni isa sa mga yan, huwag niyo hong iboto. Kaya nga tanong ho natin dito sa PH Update, ano ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino diyan sa paglabas nyo na yan sa kalsada? Wala akong kakwenta-kwenta. Dito naman ho mga kababayan, ayun na nga, talagang walang humpay ho ang pagsisi nitong si Marcos Jr. doon sa mga basura sa flood control. Sir, tigilan nyo na ho yung pagsisi na yan. Wala na hong magagawa. Ang sabihin nyo, inutil ho talaga ang pamahalaan nyo. Pero kung ayuda usapan yan, pati ho ayuda ata ngayon, naubos na pinamimigay nilang ayuda. Asan na yung mga ayuda nyo? Ngayon kailangan yung mga ayuda nyo. Naku po, baka maano kayo niyan, ma-disappoint yung mga kababayan natin sa papalapit na eleksyon. No? Hindi iboto yung mga senatorial slate nyo. Kaya naman mga kababayan, nakita nyo na ho ang kalidad ng pamumuno nitong si Marcos Jr. sa papalapit na eleksyon. Kitang-kita nyo naman ho mga kababayan kung sino man ang mga senatorial candidate na itataas ang kamay nitong si Marcos Jr. Huwag niyo hong iboto. Dahil lalo lang hong lalala. Sino ba mga ilinagay niya dyan? No, na meron talagang malasakit ngayong mga panahon na to. Yung si Abalos, yan ang kinakagat niya na labi niya kasi hindi niya na humapigilan. Kaya yung intro natin kanina, yung kay Sir Jason, sana po, parang kailangan din nata nating manawagan para sa drug test nitong si Abalos. Ayun na nga mga kababayan. Pasadaan na din natin itong ating Vice Admiral. Oy, lumubog ang Pilipinas, madam ha. Kailangan namin ng isang mahusay na Vice Admiral para tumimon. At meron pa ho pala tayong tanong dito sa administrasyon na to. Di ba yung mga bagong EDCA site na inayabang nyo? For humanitarian purpose. O ano na hong nangyari? Mag-comment nga ho yung mga naapektuhan sa nagdaang karina kung meron ho kayong nakitang mga apam dyan. Para doon sa mga dalagita, pagka meron kayong nakitang apam na nag-humanitarian, sunggaban nyo na kagad para yung nayabang nila yon yung mga bagong EDCA daw, hindi para sa gulo yan, hindi para sa gera. Para daw yan sa humanitarian. Nasaan na sila? Ito lang nakita natin eh. Ito lang mga crocodile lang yung nakita natin dyan sa sa baha eh. Pero wala tayong nakikitang mga kano. Pati yata yung mga nakano nasa lanta eh. Ang problema ko nito mga kababayan, imbis na tayo rini-rescue ng mga kano na to, cargo pa ho natin itong mga tayo pa ho ang magre-rescue dito sa mga walang yung kano na to. Yung mga nakadestino dyan sa mga bagong EDCA site na iginawad ng administrasyon ni Marcos Jr. sa bansang Amerika. Aga-aga talaga itong si Marcos Jr. Ito, si Sir Jason Sa, bumira din siya. Patunay ni Karina Habagat na drawing o katang-isip yung 5,000
flood control project costing 210 billion pesos. Ang lakas talagang bumiro nitong si Sir Jason sa ibang klase. Lagay natin dito yung larawan nitong si Lisa Araneta Marcos at yung pag-iepal nitong si Tambaluslos habang mag-react tayo dito sa pinaka-latest na press con ng SMNI, no? Palakpakan naman muna natin yung mga iniidolo natin dyan, si Sir Jason sa yung mga banateros. Andyan ho silang lahat. Palakpakan natin. Yun. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Malinaw po ito na until now for almost 2 months, hindi po humingi ng kapatawaran ang pamunuan ng Philippine National Police or ang si Boy Tainga. Si Secretary Boy Tainga, si Abalos. Si Boy Tainga. Boy. Naku po. Boy. Bakit po? Mahalaga po ito sapagkat hindi. Di ba? Hindi lang tayo nakapansin. Di ba? Ganun siya. Kung si Marcos, ganyan, siya ganito. Gumagano si Abalos. Lang po sila hindi humingi ng kapatawaran, pinanindigan pa nila ang mali. Ang abuso nila at ipinagpapatuloy pa. Hindi na humingi ng kapatawaran at mga pagpapaumanhin sa inosente, ordinaryong mga mamamayan, tribot, katutubot, mga pamayanan, kabataan at kababaihan na sinaktan nila at mga inosenteng mga religious workers ng isang relihiyosong organisasyon ay kanila pang ipinagpapatuloy ngayon ang pang-aabuso nila 24/7 at the expense of the funds of the people. Kaya po namin ito binibring up. At pangalawa, banggitin ko na minsan na before tayo makalipat doon sa iba pang mga pag-uusapan natin. Magkaiba po yung ginawang gimmick na reklamo nila Sunny Trillanes at ng grupo niya sa kay Digong sa ICC. Sapagkat ang gusto nilang ipatigil yung Thank you, Kari. Before we move on to our next topic, Sir Jay and Dr. Ray. Alam mo, kung minsan nakaka-discourage, di ba, na eto tayo, laban ng laban, pero mukhang walang nangyayari. Pero hindi. No. Alam mo, ako naniniwala na ang Pilipino masyadong pasensyoso. Kaya lang, pagka... Ano lang natin minsan tayo din ganun nararamdaman natin kasi kaisa ho natin yan sila Sir J, yung SMNI, yung kung ano yung pinaglalaban nila, di ba? Minsan pinanghihinaan ho tayo ng loob. Hindi naman natin maiiwasan yun kasi kita naman ho natin yung tolerance ng mga Pilipino dito sa korupsyon at sa mga kawalangihan dito sa Marcos Jr. Napakataas. Pero tayo ay naniniwala sa ating mga mumunting boses dito. Pagka tayo ay naririnig ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ngayong mga panahon na to, talaga napakarami ho na namulat. Kailangan pa kasi na mayroong mangyaring ganito. Para yung mga Pilipino, ma-realize nila na walang yan talaga itong administration na to. Sa pamamagitan ng mga boses natin, at dito sa nangyaring kay Karina na to, sa tingin ho natin, maraming namulat ng mga Pilipino na talagang walang ginagawa ang administrasyon na to kung hindi pasayahin yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, at kung sino mang makikinabang na malapit sa kanila sa pamahalaan. Dumating na sa punto, talagang nag-aalsa yan. Maaring hindi siya EDSA type, maaring hindi siya panahon ng hukbalahap, no? Pero may mga pagkakataon At saka malaki ang paniniwala ko. Like, for example, nakikita natin sila Banat Bay, sila Boss Dada. Yung mga maliliit na boses ay naririnig na. No? Correct. Tingnan mo na lang, sa issue na lang nung, kasi hindi lang hindi lang pang-aabuso, pati pagsisinungaling, grabe na itong presidente natin ito pathological liar na ito Pathological. Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Sa kasinungalingan niya na 5,500 na, ano pangalan tawag niya? Completed flood control. Binangga raw ng barko, Sus Maria Jose po. Pati yung basura sinisi. Hindi ko maintindihan ako ayoko sanang gamitin yung salitang bangag, no? Kasi adik lang ang alam ko kasi.
Oo. Ah, ngayon, Talaga ito si paano mo Sergio. sasabihin na hindi mulat ang Pilipino? Hmm. Nung nagbasa siya ng pagkabilis-bilis, sabi ko nga, 100% ang rate ko sa kanya sa speed reading. Ang nanood hanggang ngayon, 460,000. Speed reading. Pati replay, no? At saka ni Giba, no? Giba. Na, anong tawag nito? Japake daw, no? Yung anong tawag niya? Yung video na sumisingot. Alam mo, ako nagtataka, hindi naman siguro ganun katanga. 26 million Pilipino ang sumubaybay as against 460,000. So, ako naniniwala ang mga Pilipino ngayon, unti-unti na, kundi man nabibigla ng ano. Pati sila kinukwestiyon na Unti-unti. nila. Sipin mo, 1 billion araw-araw yung ginagasto sa pagpigil ng baha. Mga kababayan, yung mga nangyayari ngayon, yung mga kaganapan ngayon sa ating bansa, na ho siguro yan talagang itinadhana na para matapos na ang mga kasinungalingan nitong administrasyon ni Marcos Jr. Napakalaki yung pera nun. 210 billion. Mga infra project na natapos na daw. Ngayon, yung 5,500 na yun, binangga daw lahat ng barko kaya din. Pero no, kasi nungaling. Kaya kung naniniwala pa kayo sa administrasyon na to at hindi kayo nagpo-post ng mga status nyo sa social media, naku po, kailangan nyo hong magsalita. Kasi kami ho dito, inaatid lang ho namin yung mga nangyayari na hindi pinapakita ng mainstream media. Yun lang ho naman ginagawa namin dito. Wala kaming sinisirano kung ano pa man. Ito ho yung realidad ng pamahalaan. Ngayon, nasa sa inyo ho yun kung ano yung magiging aksyon nyo ng pansarili. Kami ho, ito yung mga part namin bilang mga Pilipino, maihatid sa inyo yung mga katotohanan ngayong mga panahon na to, na kung saan yung mga mainstream media, wala na ho kayong masasagap na matinong balita, bagkos pagtatakip lahat sa mga kabalbalan na ginagawa ng administrasyon ng Marcos Jr. Pero darating ang panahon na yung naratibong sinusulong natin sa PH Update, maririnig din ho natin yan sa mainstream media dahil wala na silang pakinabang dito kay Marcos Jr. Yun ho mangyayari, for sure. Hindi pa rin nabaha ang ginagawa. Nagmumotorcade sa gitna ng baha. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng ganon. Naku. Thank you very much. Kumakaway pang ganon. Saan nakakita? Dalubyo nang dumating. Pagkatapos nagmumotorcade pa sa tubig. Hindi po yan, yan. Yan po ay promotion ng TV series ni Abalos. Hindi po yan namimigay. Kasi meron po siyang TV series, si Abalos, na sinalihan. Kaya po sila nagpo-promote. Hindi po relief yun. Pero ang bilis ng nila kay reaction ni Abalos. Kasama siya doon sa truck. Ang bilis niya pinagtanggol niya agad si Presidente Bonget. Tapos yung reaction niya dito sa KOJC hanggang ngayon wala pa. So, doon mo mapapansin mo talagang medyo May problema ewan ko talaga. kung inaantay niya pa. Sabi nga ni Sergey, itong inaantay pa atang umusad yung kaso dito kay Secretary Boying. Hindi ko alam kung inaantay nilang pumasok muna si Secretary Boying. Ako nagtatanong lang Oo. Inaantay niyo pa ba si Secretary Boying? Kasi tanong lang dahil baka magaya ako dito sa katabi ko na huling nagtanong, nakulong. Nakulong. Wag naman sana. No, pero pwede naman silang gumalaw kahit na hindi makatrabaho si Secretary Boying kung siya man ay hindi nakakatrabaho, di ba? Sige, total nagtanong ka, magtatanong na rin ako sa inyong tatlo. Sa inyong tatlo. Kasi fan nyo ako Bakit si Secretary Abalos, niwi ng niwi? Ayun, Ha? naku, yun ang nga ba Pansin ko yun, sinasabi natin? Pansin mo rin yun. Oo. Boss Dada, Di- napansin mo rin yun. Di lang ho tayo nakapansin dyan sa panghiwi nitong si Abalos. Kaya ang tanong dito, Abalos, kailangan na rin ba namin ipanawagan ang yung hair follicle test? Test din natin yon dapat. Napansin ko din, baka maasim lang yung candy niya. Medyo nangangasim siya. Alright? Yes, Dr. Rain. Oo, correct ko lang si JJ, yung 26 million na views doon sa Polvoron video, 2 platforms pa lang yon.
no? Na yung isa doon ay 80,000 shares. So sabi nung isang IT expert sa amin, siguro hindi lalampas yun ng 100 million views, no? So blockbuster. So gusto ko lang mag-comment doon sa yung pagmamalabis ng PNP, no, sa KOJC. Sa panahon ni PRRD hindi mangyayari yon, no? It would not have been possible under the presidency of Rodrigo Roa Duterte. Kasi totoong president siya, poprotektahan niya tayo at didepensahan niya tayo. In fact, malungkot ako kasi naalala ko nung time ni PRRD, maraming beses na witness ko, talagang sinabon niya yung pulis tapos ang sasabihin niya, lahat ng suot nyo galing sa Pilipino yan. Medyas mo, brief mo, t-shirt mo, tapos sasaktan mo sila. Ganon siyang president. Ito, ano narinig niyo dito? Sumunod na lang daw tayo Sakit, sa batas. Sabi ni... Sakit, no? Ramdam, di ba? Yun ho yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, para doon sa mga nagtataka bakit hanggang sa ngayon, todo suporta tayo dito sa mama na to kay Tatay Digong. Yun ho ang dahilan. Itong si Bongbong Marcos, lang, rubbing hindi mo pala salt nakikita into sa our Tambaluslos, wounds. no? Siya mismo, hindi ka nga sumusunod sa batas Bayaran mo yung 203 billion na estate tax ang Supreme Court mismo nag-utos. Wala kang karapatan sabihin sa amin na sumunod kami sa batas na ikaw mismo ang number 1 na lawbreaker. Naku. Thank you, Dr. Ray. Yes, Senori. Kasi sinabi ni Coach Oli kanina na walang reaction si Abalos sa nangyari noong June 10. Naku, tama kayo, wala po talaga siyang reaction. Nag-press con siya. Pero ang press con niya, nagbigay ng pabuya na 10 million sa ulo. Naku, binibilang ho yan. Mga kayo dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Binabantayan, binibilang ho lahat ng kalukuhang ginagawa nyo ng ating mga kababayan. Lahat, huwag kayong mag-alala, yung susunod na Pangulo, hindi ho yan kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana huwag sabihin sa atin na kung sino man ang papalit kay Marcos Jr. na pabayaan na lang natin ang nangyari doon sa administrasyon ni Marcos Jr. Huwag naman ho sana. Please, huwag naman ho sana. Marami hong kailangang turuan na leksyon para hindi na pamarisan ng mga susunod na maging presidente. Kasi mangyayari, magiging routine na lang. Okay, pagkatapos nito nga, presidente na to, papasok ako sa eksena. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.